Kaya dyan mas malalaki. Nandito na po tayo sa ERG Farm, ano? Opo, yes, please. ERG Farm. Ito yung setup ng ano nila, farm ng krillings. Ang laki. Ganyan pala talagang itsura nila. Anong purpose nito? Dyan po kami naglalagay yung mga bagong molting o kaya mga buntis, sir. Kumbaga para hindi sila mabuli ng ibang kasama nila. Then kapag buntis naman, hindi rin yun ma-stress. Kasi pag na-stress ang buried, sir, o yung buntis na crayfish, ilalaglagan niya agad yung egg niya, hindi na mag-fertilize. So, mabubugo. Pero pag halimbawa ito, tapos nandyan sila, okay na yan siya dyan. Okay na siya, sir. Opo. Ganito lang, ganyan lang siya, sir. Parang antay lang namin siya hanggang sa makarecover, ganyan. Ganyan po. Tapos babalik dito, ganyan. Babalik lang din siya, sir. Ang ginagawa kasi namin, kaya may butas-butas na ganito, para same water. Hindi na namin siya kailangan ilipat. Kinukulong lang siya namin. Sabi mo may ganito kayo? Itong trapal? Yes, Trapan? sir. Meron po kami benta rin, sir. Ganito po. Magkano naman? Ito, ganito, sir, 850. Ganito, sir. Ito, blue. Ito, kakagawa lang po na ito. Nagtagtag kami. Tapos meron pa tayong concrete pan din naman din, sir. Puntahan din natin yung crit pan. Ayun po yung pinapagawa nila, boss, na bagong mga pan. Po tayo doon, ganyan. Tapos siya kasi ecosystem natin sir, magiging unbalance. Pag dumami sila. Pag dumami talaga sila. Since parang newly introduced lang talaga ang crayfish dito sa Pilipinas. Naglalakad-lakad siya po yung wala sila dito. Hindi sila sa malalim na part dito. Color blue. Talagang serious talaga to, ano? Opo, sir. Kaya ginawang business. Tapos, Pati yung mga yan na ginagawa? yes po, i-convert na rin. Ano na po yan, sir? Nag-progress na po. Pagkatapos po niya, pagkatapos po namin. Paano yung linis, maintenance niyo? Dito kasi, sir, sa amin, sa counter pad namin, flowing water siya. Mga kasi kung makikita nyo, medyo madumi na dito rin. Yan, marumi na yan? Okay pa naman siya, sir. Pero yun nga lang, yung floor niya talaga, para sa amin na bumababa dyan, madulas na. Madulas na. Madulas na siya. So makikita nyo yung mga parang... Pero sa crayfish, sa crayfish, okay lang sa kanila, sir, kasi flowing na ang water natin. Parang, yun, nalilinisan na po yung water nila. Hindi na namin kailangan problema sa pag-build up ng ammonia. Stable lang temperature, stable lang flowing. Pero pag ini-imitate talaga yung habitat nila yung natural natin. Yung mga nahuhulog na dahon ng mangga, kinakain na rin nila kung makikita nyo yung isang crayfish na yun. Dapat din kapag ayun, sa molting naman nila sila, sa pagpapalit nila ng balat, sa pagtatanggal nila sila. Pero minsan kasi yung ibang crayfish is nagkakaroon ng failed molting kasi pag nag-mold sila, nanghihina sila, gano'n. Then pag nanghihina sila, ito naman may hito. malaki pang ulo kaysa katawan. Pero nung pinakawalan na namin, lalaki na nila. Mas nung pinakawalan, mas lumaki. Nung inalagaan ay lumaki. Yung gusto. Ang ganda pag ganito kalaki yung pand mo ng hito, talagang... Kaso ang mga hito naman kaya kapag minsan, pag yung kinuha ng crayfish is galing sa mud, pag-ibig ka ng 500. Medyo malakas na nilipit din kasi natin. So hindi lang, okay lang sila hawakan ng ganyan? Opo, walang sir. problema? Hindi sila masilan? Opo, dito mo talaga sila dapat. Pag buntis lang sila, huwag mong hawakan.
Ganyan sir. Ito sir, tignan nyo, hindi naman naangat yung batok niyan. Oo. Parang yun lang talaga. Kapag nagmumolt sila, ayun, yung mga nadadali talaga, hindi sila nakakalabas, ganyan. Katulad nito, laki mo. Ayan, kukuha tayo. Bili tayo. Dapat ninet ko sir, pero sanayan na lang. Ano yan? Lalaki, babae? po, sir. Lalaki. Opo. Okay lang walang tubig yan? Oh, may tubig talaga. May, pag-travel. ang tubig namin sir na nilalagay is for moisturizing na lang nila sa ano nila. Para meron pa rin sila, hindi sila yung matuyot. Ganun. Kaya, tapos dinadouble check namin yun sir. Kasi yun nga, baka bang mabigay sa intersex, hindi kayo makakapag-breed nun pag ganun. Ano ibig sabihin ng intersex? Dalawang organ nila sir. Oh? Hindi yun, opo, hindi sila May makakapag-breed. ganun din? Opo. Kung, mamaya sir, kuwala ko ng babae. Para makompare ko. Yan si Mr. Crayfish. Ito daw yung babae. Makikita nyo na yan. May red saklo, then walang red saklo. Yan na yun. Unang natin yan sir, parang ito yung parang babae. ma-identify kung babae o lalaki. Then sa isang ano naman sir, bibigyan natin ang ano dito, parang nakausli. Yan sir, na dalawang bukol dito sa may last legs nila. Then dapat wala siyang dalawang circle dito. Papakita ko lang po yung babae. Legs. Dito sa may third and fourth legs, dapat wala siyang circle. Kasi kapag may circle po yan, yun na po yung tatawag natin, dalawa ang organ niya. Yun po. Ito, parang si ano. Masakit ba makakagat to? Kaya mo, umaangat agad yung ano niya eh. Okay sir, ano ko yun, baka masugat kayo dyan sir. Yan sir, malalagyan. Anong tawag dito? Pag Tray po sir. yung Parang food tray lang din naman yan sir. Tapos ginawa lang namin para pagtagawa ng mga buntis. ito yung nakuha natin. Yan, sinamantala natin yung promo. Halloween promo. Makuha si sir na ano. Dumami kasi pusang dumadami. Makuha si sir ng water litos. Paalis na tayo sa farm. ERG Farm. Sa kapag nag-apply si Ate Andre mo rin, kailangan niya